Alam mo ba? Ilang araw na lang, Chinese New Year na. At syempre, hinding-hindi mawawala ang tikoy, isang malagkit at matamis na kakanin. Pero bakit nga ba ito inihahanda at ano ang malalim nitong kahulugan sa kulturang Chino? Ang tikoy ay tawag sa kilalang pagkain na Nian Gao. Ang Nian ay nangangahulugang taon at ang Gao ay nangangahulugang cake. Pero katunog din ng salitang nangangahulugan ng mas mataas. Ang Yan Gao ay maiuugnay sa ideya ng mas mataas na taon o mas masaganang buhay na simbolo ng promosyon sa trabaho, pag-unlad ng negosyo at mas magandang kapalaran sa darating na taon. Ang malagkit na tekstura nito, sumisimbolo sa pagbubuklod-buklod ng pamilya. Isang paalala na dapat manatiling dikit-dikit ang samahan ng bawat isa. Ang matamis namang lasa ay para sa matamis at masayang relasyon sa buong taon. Karaniwang bilog ang hugis ito na sumisimbolo sa kumpletong ikot ng taon at pagkakaisa. Pinaniniwalaang nagsimula ang pagkain ng tikoy noong panahon ng Northern at Southern dynasties mula 386 AD hanggang 589 AD sa China. Noong una, ito ay inihahain bilang alay sa mga Diyos at ninuno kasama na ang kitchen god na si Chao Jun. Ayon sa paniniwala, si Chao Jun ang naguulat kay Jade Emperor tungkol sa ugali ng isang pamilya sa buong taon. Kaya nag-aalay ng tikoy para dumikit ang kanyang bibig at puro magagandang bagay lamang ang may ulat sa langit. Nakarating ang tikoy sa Pilipinas noong nagsimula ang pagdagsa ng mga Chinese immigrants noong 1594. Simula noon, naging bahagi na ito ng kulturang Filipino-Chinese. Dito sa atin, karaniwan itong hinihiwa, isinasawsaw sa itlog at saka piniprito. Ngunit sa paglipas ng panahon, mayroon na itong iba't ibang bersyon ng pagluluto. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!